Tila ako sinuntok matapos rumihistro sa isip kong sinabi. Bakit hindi maganda sa pandinig ko na magkakatuluyan sila ni Mila? Pagkarating sa labas ay medyo maingay. May videoke at ilang mesa para sa mga nag-iinuman. Nakita ko pa si Mila sa grupo ng mga babae. May alak at pulutan sa mesa nila. Lumiko kami at napunta sa gilid. Nandoon si Ate Fe na kasama ng iba pa na kumakain lang. Fe, pakitulungan si Nailina sa likod pagkatapos wag nyo nang hugasan yung ibang hugasin nila. Sige Sir Kian, uuwi na rin naman yan kami. Agad itong tumayo at tumalima sa likod kusina. He nodded his head and the other woman before he tugged me closer to him. Bumalik kami sa mga nag-iinuman. Magpapaalam lang tayo. Mahinang sabi niya. Malapit pa lang kami ng bahagya ay may tumayo na roon at kumaway sa kanya. Bayaw, dito! Marami pang alak! Lumapit kami roon. Nasa 10 lalaki. Ang iba ay malaki ang katawan katulad noong tumawag sa kanya. Ang iilan naman ay payat lang. May matanda rin sa gitna na may hawak na isang bote ng lambanog. Hindi na, uuwi na kami. Mahinahong tanggi nito. Humigpit ang hawak nito sa bewang ko. Kita ko pang napunta roon ang tingin ng tumawag sa kanya at noong matanda. Happy birthday po ulit. Bati ni Kian sa matanda na madilim ang tingin. O sige, sabihin mo lang kung kailan ka mamamanhikan para kay Mila, iho. Gusto mang tumaas ng kilay ko'y pinigilan ko yon. Mamamanhikan agad? Kumapit pa ako sa braso ni Kian na ikinasulyap niya sa akin bago muling bumaling sa tatay ni Mila. Hindi po yata tatang, empleyado ko lamang po ang anak ninyo. Sumimangot ang matanda at uminom ng alak mula sa bote. Bayaw naman, ayos lang naman babae ka muna bago kayo ikasal. Tumaas baba ang kilay nito at binigyan ako ng isang sulyap. Naningkit ang mga mata ko at hinatak ng bahagya ang damit ni Kian sa likod. Kinikilabutan sa ibinibigay na tingin ng lalaki. Kian, mahinang tawag ko sa pangalan niya. Nilingon niya ako at agad na hinalikan sa sentido. Don't listen to them. Kumalmang sistema ko at hindi ko alam kung anong meron sa sinabi niya. At nagawa kong huwag na lamang pansinin ng mga kamag-anak ni Mila. Kian! Si Mila na nakangiti at papalapit sa mesa. Tara, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Natigil ito at umawang ang mga labi matapos akong makita. Ano? Uuwi na kayo? Oo. Tinanguan ito ni Kian bago bumaling sa tatay niya. Uuna na po kami. Paalam ni Kian bago ako giniya paalis doon. Tara na ba, Sir Kian? Si Mang Isko na nakapapiano sa sasakyan niya. Tara na po. Inalalayan ako nitong sumakay. Sumunod siya at tumabi sa akin. Pinaandar ni Mang Isko ang sasakyan palayo roon na ikinahinga ko ng maluwag. Paano ba mananalo kay Mila kung buong pamilya niya ay hinahangad si Kian? Kung pwede lang nilang ikasal kay Mila ora mismo ay ginawa na nila. Natigil ako sa pag-iisip kay Mila matapos maramdaman ng kamay niyang humagod sa bewang ko. Gutom ka? Ulong nito. Doon ko lang natanto na hindi pa ako kumakain mula pagdating ko paggagaling sa eskwela. Diretso agad kila Mila tapos ay naghugas agad ng gabondok ng mga plato. Sort of. Nakangiwing sagot ko. Napasimangot at naidantay ko pa ang palad ko sa aking tiyan. Gutom nga. Baliwalang sagot niya. Sinilip pa ako nito sa mukha bago binigyan ng ngisi na siya namang ikinainis ko. Hinampas ko siya sa braso dahil sa ngisi niya. Buisit, utusan mo ba naman akong maghugas ng plato? Hindi nga kita inutusan. Pinasundo kita dahil wala kang kasama sa bahay. Paliwanag niya ngunit umiwas ako ng tingin. And when did I oblige you to do household chores? You do it on your own volition. And to ask you to wash others' dishes was never in my mind. Malabo kitang utusan at hayaan na mapagod. Ibang pagod ang gusto ko, darling. Napalunok ako at gusto sanang dumipensa ngunit tumigil ng sasakyan sa gate ng bahay. Mabilis akong bumaba at nagpasalamat kay Mang Isko bago dumiretso papasok. Salamat po, Mang Isko. Dinig ko ring sabi niya. Tumuloy ako sa kusina at naghalungkat na makakain sa ref. Kanina pa naman talaga akong gutom. Aniya mula sa likod. Ipagluluto kita ng egg rolls. Lumapit din ito sa rep at kumuha ng itlog, ham, carrots, potatoes at onion. Sa ganitong oras, taas kilay na tanong ko. Bakit? Ano bang gusto mong ulamin? He smirked sideways. He peeled off the carrot fast, sinunod ang patatas. Wala akong gusto. Kinuha ko ang sibuyas at ako ang naghiwa niyon. Okay lang yan, darling. Sa susunod na lang ang katawan ko. Natatawang sagot niya. I looked at him intently then raised my one eyebrow. Ipiprito ko?
Umawang ang mga labi niya at nawala ang aliw sa mga mata niya. Hindi inaasahan ang sagot ko, ngunit nakabawi rin ito kalaunan. Didila, ipiprito ko nga. Putol ko sa sasabihin niya nang ngumisi na ikinasalubong ng kilay niya. Damn, he cursed silently. I want that sharp tongue on my body. Gigil na bigkas niya na ikinaawang ng mga labi ko. Pasensya ka na po ma'am, pinapauwi na po kasi ako ni mama sa probinsya. Inabot ko ang resignation letter ko kasama ang ilang folders. Sayang naman Ma'am Freya, gusto pa sana namin na makatrabaho ka ng matagal. Malungkot na saad nito. Pasensya na po talaga ma'am. Pabigay na lang po sa mga bata ang ginawa kong certificate para dun sa performance nila last foundation day. Wala naman akong choice. Ayokong mahook ulit sa pagtuturo tapos aalis din naman. Sige, ako nang magbibigay. Ayaw mo ba ng salo-salo bago ka umalis? Hindi na po siguro. Sige po, uuna na ako. Maraming salamat po ulit. Tumayo ako at sinukbit ang bag sa balikat ko. Kung gusto mong bumalik, okay lang. Welcome ka rito. Thank you also, Ma'am Freya. Kinamayan ako nito at hinatid pa sa pintuan ng office niya. Kumaway pa ako ng isang beses bago umalis. Maaga pa lang at makulimlim na. Sa tingin ko'y uulan ulit. Nag-abang ako ng jeep. Gusto ko pa sana magpaalam sa mga estudyante at sa faculty pero mas mahirap yun para sa akin. Baka hindi ko nagugustuhing umalis. Bayad po. Inabot ko ang bayad ko sa katabi ko. Siya nang nag-abot niyon sa unahan. Mahirap talagang iwan ng isang bagay kapag gustong gusto mo. It is easy to get attached, but it is hard to detach. Wala pa naman akong balak umuwi. Gusto ko lang ma-enjoy muna ang Laguna. Diyan lang po sa Sevcoco Farm. Bumaba ako at pumasok sa gate. Nagsisipagsayawan sa hangin ng mga puno ng buko. At tingin ko ay bubuhos na ang ulan. Tumakbo ako papunta sa bahay niya. Wala akong dalang payong. Ayoko naman na magkasakit. Umaambon na nang makarating ako sa bahay. Dumiretso ako papasok. Akala ko wala ito dahil tahimik. Pero ayun at nasa sala. Nakaharap sa laptop niyang nasa mesa. Kunot na upang tingin sa akin. Wala kang pasok? Why didn't you call me? Sana nasundo kita. Nagtipa ito sa laptop niya bago ako ulit sinulyapan. Marahan kong kinagat ang ibabang labi bago bumuntong hininga. Nag-resign ako. Mahina akong bigkas na alam kong narinig niya. Napaangat siya ng tingin at hindi makapaniwala ang ekspresyong nakabahid sa kanyang muka. Ikiniling ang ulo at natigil sa pagtitipa. Sinipat ako ng malalim at napasandal pa sa sofa. Why? He curiously asked. Hindi ko alam kung dapat ko na bang sabihin na uuwi na ako sa probinsya. Gayong alam kong baka magalit ito sa hindi matatapos na panliligaw niya. Umakma akong magsasalita ngunit hindi ko ito nasagot. Dahil sa magkakasunod na katok mula sa pinto. Bumuntong hininga ako at binuksan niyon. Nangunot nga lang ang noo ko sa taong nasa labas. Hi! Nagdala ako ng lugaw. Si Mila, may hawak itong food container na may moist pa. Marahil dahil sa mainit pa ang dala niya. Napatitig pa ako roon. Salamat. Kinuha ko yun sa kamay niya at akmang isasara ng pinto ngunit hindi ko inasahan ang biglang pagpasok niya. Naitulak pa ako ng bahagya. Umawang ang labi ko at sinundan siya ng tingin. Dumiretso ito ng upo paharap sa mesang kinaroroonan ni Kian. Nilabas pa nito mula sa eco bag niyang dala yata ang sariling laptop. Ni hindi nag-alinlangan sa mga kilos niya tila inaasahan naman ni Kian ang presensya nito. Pa-reserve na lang yan dito, Freya. Thank you. Matamis pa niya akong nginitian bago binuksan ang kanyang laptop. Napirmi ang mga labi ko at gusto yatang umakyat ng inis sa ulo ko. Nilingon ko si Kian na nasa akin ng tingin. Nakaabang na agad. Kailangan namin tapusin ang financial stat this month. Paliwanag niya. Tumango ako at iniwan sila roon. Dumiretso sa kusina at sinalin sa 2 mangkok ang lugaw. Sila na lang ang kumain. Imbes na juice ay tubig na lang ang nilagay ko sa mga baso. Nilagyan ko ng kutsara ang mga mangkok bago yun nilagay sa tray. At dinala sa sala. Mukhang si Mila ang nanliligaw kay Kian. Nailing ako at napalabi. Here, pinatong kong mangkok ng lugaw sa gilid ng mesa malapit sa kanya. Thanks. Bigkas ni Kian ngunit ang tingin ay tutok sa laptop na nasa tabi niya. Tumango ako kahit hindi niya nakita. Freya, sayo na yung isa, kumain na ako sa bahay. Pigil ni Mila sa paglapag ko ng lugaw sa gilid niya. Kumunot ang noo ko at umatras din. Umupo sa sopa sa likod ni Kian. Pinagmasdan ko pang tinitipan niya sa Excel. Puro numero na hindi ko naman masyadong maintindihan. Pinanood ko pa kung paano niya tikman ang lugaw. At nangisi pa ito pagkatapos. Masarap.
Papuri nito sa lugaw ni Mila. Talaga? Natutuwang reaksyon ni Mila at napahawak pa sa kamay ni Kian. Yes, marunong ka palang magluto. Alanganing inilayo nito ang kamay niya at nilingon ako. Tinaasan ko siya ng kilay bago binalingan si Mila na hindi mapuknat ang ngiti. Required ba talaga na magsuot ng fitted short sleeve low neckline shirt kapag may trabaho sila? Thank you, I cooked that with love. Napangisi ako lalo na nang maubos si Kian ng sunod-sunod. With love ha? Tinikman ko at masarap naman talaga. Baka with love nga. Tumayo ako at binitiwan ng mangkok sa tabi ng mangkok ni Kian. Nilingon pa ako nito at binigyan ng nagtatanong na tingin. Ubusin mo. With love daw yan. Inangat ko pang gilid ng labi. Umawang lamang ang mga labi nito at nangungusap itong tiningnan. Umingos ako at inirapan siya. Nagustuhan naman niyang lugaw kaya huwag siyang umaktong parang hindi naman. Tinalikuran ko sila at umakyat na sa itaas. Ni hindi pa ako nakakapagpalit. With love sa lugaw? Baka with love sa cleavage. Ngumuso ako matapos maalala ang suot ni Mila. Masyadong sexy. Baka yun ang gusto ni Kian. Ang maging sexy. Naningkit ang mga mata ko sa cabinet. At agad na kumuha ng spaghetti strap sando at velvet sexy short. Required naman siguro sa bahay magsuot ng ganito, di ba? Inayos ko sa pagkakasuot ang strap ng sando. Tinaas ko rin ang bahagya ang short. Humarap ako sa salamin at pinusod ang buhok ko. Nag-spray pa ako ng pabango. I even painted my lips with maroon lipstick and glittery lip gloss. Sakto lang. Para kaunting kinang lang. Naghanap ako ng yoga mat pero wala akong makita. Kaya naman karton lang ang binitbit ko pababa. Anong gagawin mo? Kunot noong tanong ni Kian at sinundan pa ako ng tingin. Hindi ko siya pinansin at tumiretso sa sala sa may bandang bintana. Binuksan ko ang kortina upang pumasok sana ang liwanag ngunit umuulan na sa labas. Hinayaan ko na lamang na nakabukas ang kortina at hindi na binuksan pa ang bintana. Nilapag ko sa sahigang karton at umupo roon. Binalikan ko siya ng tingin at nakitang nasa akin pa rin ang tingin niya. Nginisian ko siya bago dumapa at sinubukang mag-plank. Hindi naman ako sporty, subok lang. Pag-angat ng tingin ko ay ganoon pa rin ang titig niya ni hindi ata ginalawang laptop niya. Kulang na lang ay tumulo ang laway niya sa awang ng mga labi. Nakangiti pa ako nang subukan kong gawin ang napanood ko noon sa YouTube. Sinubukan kong mag-spider plank. Tinaas ko ang isang paa ko, abot hanggang sa bewang. Tapos yung kabila naman. Pero para akong gumagapang ng nakaplank. Masakit sa kamay, binti at tiyan. Nakailan lang ata ako bago umupo ulit. Humiga naman ako't sinulyapan muna si Kian. Madilim ang tingin niya na ikinangisi ko. Ni hindi yata nilingon si Mila at sa akin na lamang tumingin. Sir Kian, isasend ko sa email mo ang mga docs. Agaw ni Mila sa pansin niya. Napakurap siya at bahagyang pinaningkitan ako ng tingin. Nginisian ko lang siya at bali walang nag-ehersisyo ulit. I fold my knees and my elbows. Tinaas ko ang kaliwang tuhod at tinampi sa kanang siko ko. Inulit ko rin yun sa kabila. Bukas na lang kaya tayo magtrabaho. Dinig kong suhestyon niya kay Mila. Sir, Sabado po bukas. Alanganing sagot nito. Okay, fine. Lumipat na lang tayo sa balkonahe sa itaas. Dinig ko pa ang nagmamadaling pag-aayos nito ng mga papel bago muling sinulyapan. Sir, umuulan po, baka mabasa lang po tayo roon. Dumapa ako at ikiniling ang ulo upang ipakita ang makinis kong leeg at marahan pang kinagat ang ibabang labi ko. Fuck. We need to go somewhere cold or I'll be burned by the heat right now. Sigaw nito at bago mariing pumikit na siya namang nagpangisi sa akin lalo. Bakit pa kayo lilipat? Sabat ko. Nag-Indian seat ako paharap sa kanila. Tinagilid ko pa ang ulo at leeg ko. Minasahe ko pa ang batok ko. Kita kong napatitig ito sa mga balikat ko na kinangisi ko. I know your weakness, Mr. Kian, and you will surely crave my body. Bahagya ko ring manasahe ang balikat ko na nakapagpatayo sa kanya. Pumikit siya muli ng mariin at bahagyang umiling. Namewang at nahilot pa niya ang kanyang sentido. Gigil na gigil? Ayos ka lang? Nakatingala sa kanya si Mila na may nag-aalalang tingin. Yeah, don't mind me. Umupo ito ulit ngunit sinamaan niya ako ng tingin. Patay mali siyang tumayo ako at kinuha ang karton. Dumapa ako sa gilid niya bago dumiretso sa kusina at pinitiwan doon ang karton. Kumuha ako ng isang basong malamig na tubig at ininom yon. Namataan ko pa si Mila na papasok ng kusina. May hawak na cellphone sa tenga. Sinulyapan ako nito at inirapan. Dumiretso pa sa pinto patungon likod bahay. Napanguso ako at kunwaring naghahanap ng pagkain sa ref. Bakit Sally? Gusto mong pumasyal dito? Dinig kong tanong niya sa kausap.
Sally? Umiling at winaglit ang estudyanteng sumagi sa isip ko. Imposible. Iba siguro. Kailan ba? Para masundo kita. Ipapasyal kita sa farm ni Kian. Sumandal pa ito sa hamba. Kian? First name basis talaga? Masyado na yata siyang nasasanay. Hindi pa, pero malapit na kapag naging kami na. Dinig ko pang dagdag niya. Gusto kong umubot gisingin siya sa kanyang ilusyon. Kaya lang ay nakaharap na ito sa akin. Masungit ang muka at tila walang sinabi. Tinaas pa ang kilay at pinasadahan ako ng tingin. Sorry, naingayan ka yata. Balik na ako ron. Hindi niya ako hinintay na sumagot at lumabas na agad ng kusina. Napailing ako. Minsan mabait naman si Mila pero minsan ang sarap niyang tirisin. Baka talagang pangarap niya si Kian. Natigil at nahigit ko ang hininga ko matapos may magsara sa ref. Ramdam ko rin ang hininga niya sa batok ko. Nanindig ang balahibo ko tila pinasukan ng kuryente. Ang hininga niya ay nakapagpabigat sa paghinga ko.